وعليه نتوكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Yung muli, pagkatapos nating pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala at purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, marapat sa atin na ating purihin ang kanyang alipin, ang kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At lubos, gusto ko lang bigyan natin ng konting pagmumuni o pagbunian natin ang mga kaganapan na ginagawa natin ngayon. Dahil tunay, ang isang alipin kapag hindi niya binigyan ng pagmumuni o hindi niya pinag-isipan ng kanyang ginagawa, hindi siya makakaramdam ng galak o saya sa kanyang puso o sa kanyang kalooban. Kaya bigyan natin ng oras na pagmunian natin ang ganitong mga gawain dahil alam nyo ba sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang nagtipon-tipon, nagsama-sama sa isang lugar upang mag-aral doon ng Islam, ay katunayan ang pagmamahal, ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay bababa sa mga taong nagtitipon-tipon na yaon. Ngayon, naiulat, isipin natin, naiulat na tinanong sa isang sheikh na kanyang sinabi na si Sheikh Ruhaili, kanyang sinabi, "Ya Sheikh, ngayon kami ay nag-aaral patungkol sa Islam sa pamamagitan ng social media o katulad ng ginagawa natin ngayon. Kabilang ba ito na sa pagtitipon na binanggit sa hadith?" Kanyang sinabi, wala syak, walang pag-aalinlangan. Ito ay kabilang sa mga pagtitipon na kung saan na binanggit sa hadith na poprotektahan ng mga malaika, ng mga angel. Ibig sabihin, itong ginagawa natin pagtitipon upang pag-aralan ng reliyong Islam ay ibababa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang habag, ang kanyang awa at poprotektahan tayo ng mga malaika. Ibig sabihin, kung may nangyari man sa atin sa pagtitipon na ito, sa ganitong intensyon, ay naprotektado tayo ng mga malaika. Hindi nila tayo papabayaan. Kaya kung sino man ang mabawian ng buhay sa ganitong intensyon niya para matuto, pumunta sa isang pagtitipon para matuto, ay siya ay protektado ng mga malaika sa laban kay Satanas, na kung saan kukunin ka ni Satanas para mapasama ka sa kanila, ngunit ang mga malaika ay poprotektahan kanila. Ganito yung kahalagaan ng ating ginagawa ngayon. Kahit tayo sa social media lamang. Alam ba natin, yung pagtitipon na pinupuntaan ng ating mga ulama, ng mga sahaba ay hindi ganito. Bagkus sila ay nagbubuhos ng malaking oras para lang makapunta sa isang pagtitipon. Ngunit tayo, walhamdulillah, pinadali sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ganitong mga bagay. Kaya pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng lubos na pagsasalamat sa mga ganitong biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Ngayon, ako nga po pala ang kapatid nyo sa Islam na mag-aaral din, ay estudyante rin na katulad nyo, na kasalukuyang nag-aaral at mamatay na nag-aaral sa ating reliyon sa Islam. Na pinili sa akin ng ating amir o ang ating leader na talakayin sa inyo ang pinaka-importanteng talakayan na nabanggit sa hadith. Itong dalawa na ito ang pinakamalaking kaalaman na dapat malaman ng isang tao, na dapat malaman ng isang Muslim, ang itong dalawang hadith na ating babanggitin. Bakit? Kasi itong dalawang hadith na ito ay sinasabi, ay ito ang kondisyon upang tanggapin ang ating mga gawain. Upang tanggapin ang ating mga gawain. Dahil alhamdulillah sa napakasipag nating mga leader, ay binigyan nila tayo ng module. Sa tutusin,
gumawa ako, sumulat ako ng ilan para magtalakay kasi kala ko magle-lecture lang ako about sa ganitong topic. Ngunit mashallah ay meron pala tayong module na sinusundan na kung saan itong module na ito, itong hadith na ito ay kinuha niya sa sikat na kitab o ang Arba'in an-Nawawi na isinulat ni Imam Nawawi rahimahullah. Kaya mainam na dapat laging bago natin ito makuha o bago natin ito talakay, dapat binabasa muna natin ito. Lalo nalaman natin ang kahalagaan nito. Kaya gagawin kong paraan upang talakayin sa inyo ito. Inshallah, duduktungan ko lang pagkatapos ng natin basahin, ay duduktungan lang natin. Inshallah, no, pwede natin makita yung screen upang sa ganon, yung mga wala module ay makita nila sa screen. Ang unang hadith, ang hadith na nakasulat dito, yung tinatawag natin hadith ng ikhlas. O ayon sa wikang Tagalog ay kadalisayan. O kadalisayan. Ang hadith na ito, ang topic na kanyang binibigay ay ang ikhlas. Una, malapat natin malaman ano nga ba ang ikhlas. Ano nga ba ang ikhlas? Ang ikhlas ay yun yung kadalisayan. Kaya marapat natin, pagsasabihin natin ikhlas, ay iduktong natin ang katagang al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ang kadalisayan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil may mga taong ikhlas sa kanilang gawain, ngunit para kanino ang pagiging kadalisayan ng kanilang puso? Para kanino ang kanilang pagiging ikhlas? Dapat may rapat maduktong natin al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Kadalisayan para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ito ang meaning nito sa wikang Arabic, itong ikhlas na ito na ang pamagat ng unang hadith, tasfiyatul amal lillahi ta'ala, ay ang pagiging dalisay ng isang gawain para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. O ayon sa iba pa netong kahulugan, huwa ifradullahi ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Ito yung gagawin natin para ang gawain na ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung meaning ng ikhlas. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Yung gagawin mo itong gawain na ito, itong pagsamba na ito, para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay taliwas dito yung tinatawag natin na shirk, na kung saan ito ang kanyang kabaliktaran, ang shirk, yung pagbibigay katambal. Kung sasambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin natin yung hadith. Kanyang sinabi sa hadith, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana ijratuhu ila Allah fajratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana ijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilayhi. Ito yung binasa natin na nakasulat naman dyan sa inyong mga screen. Ang nag-ulat nito, kung mababasa natin, an Amiril Mu'minin, ang leader ng mga mananampalataya na si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. At isinalaysay ito ni Imam Bukhari at Imam Muslim. Nakalagay dyan. At isinalaysay ito ni Imam Bukhari at Imam Muslim. Dito sa module natin, mababasa natin, ipinakilala si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. At ngayon, ipapakilala ko sa inyo, sino nga ba si Imam Bukhari at Imam Muslim? Sino nga ba si Imam Bukhari at Imam Muslim? Itong dalawang imam na ito, ay nabuhay ito pagkatapos ng 4 ng mga imam. Sino yung mga imam na yon? Si Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad. Itong dalawa na ito,
nabanggit ng mga scholar, pagkatapos ng pinakamainam na kitab sa buong mundo, ito yung Kitabullah Subhanahu wa Ta'ala o ang Quran. Ang pinakamainam na kitab ay ang Quran. Pagkatapos nito, ang pangalawang pinakamainam ay yung kitab ni Imam Bukhari. Sino si Imam Bukhari? Siya ay naging estudyante ni Imam Ahmad rahimahumullah. Si Imam Bukhari ay itinipon niya lahat ng mga hadith, mga kwento, mga sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kitab. Ayun, no? Mukhang pinaliwanag rin, naghanap. Kinuwento niya ang kanyang, mashallah, ito. Ayan, kinuwento niya yan, no, mababasa rin pala natin. Siya yung nakabuo ng isang kitab na kung saan napapalaman doon yung mga kwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Sahih al-Bukhari. Kaya naman sa sobrang stricto niya sa pagtitipon, hindi basta-basta niya ito tinipon, bagkus pinahirapan niya ito. Siya ay nagmula sa lugar na Bukhari, na kung saan napunta pa siya sa iba't ibang lugar. Halimbawa, napunta sa lugar ng Makkah, sa Misr, o sa Egypt, sa Medina, sa Yemen, sa Shams, upang ipagsama-sama lang ang mga kwento, talambuhay, sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Imam Muslim naman, siya ay kanyang estudyante. Estudyante siya ni Imam Bukhari. Na-adapt niya ang kung paano inipon ni Imam Bukhari ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang itong pinagpatuloy. Kaya pagkatapos ni Imam Bukhari, ang pinakamainam na likhang kitab ay yung kitab ni Imam Muslim, yung Sahihul Muslim. At ang pangalawang hadith na mababang ang pag-aaralan natin ay yung hadith ng mutaba'ah. Yung hadith ng mutaba'ah na ang nag-ulat ay si Aisha radhiyallahu anha. Ani Ummul Mu'minina Ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha laysa minhu fa huwa rad. Inulat ni Aisha radhiyallahu anha, ina ng mga mananampalataya, at isinalaysay ni Imam Bukhari at Imam Muslim. Bilisan natin, no? Dito sa pangalawang page ay mababanggit dito yung meaning ng hadith. An Amirul Mu'minin Abi Afsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ayon sa pinuno ng mga mananampalataya ni si Abu Afsa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ay nagsabi, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi. Sabi niya sa page 2, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi. Hindi lang siya ang nakarinig na ito, bagkus marami sila nagtitipon-tipon. Kaya itong hadith na ito ay napakalakas na hadith. Napakalakas. Ibig sabihin ng napakalakas, maraming katibayan na narinig ito ng mga sahaba. Ngunit ang pinakakilalang nagtalakay sa hadith na ito, nagulat sa hadith na ito, yung hadith patungkol sa ikhlas, ay si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sabi niya, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi. Kanyang sinabi, innamal a'malu binniyat. Tunay na ang bawat gawain ay nakabatay sa layunin. Tunay ang bawat gawain ay nakabatay sa layunin. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ng isang alipin, ng isang tao, ay may nakabatay dito o may nilalaman ito ng isang layunin. At kanyang sinabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. At gagantimpalaan ng taong ayon sa kanyang nilayon. Ayon sa kanyang nilayon. At isa sa meaning na hadith na ito,
sa literal na meaning ng hadith na ito, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang intention. May kanya-kanyang intention. Kaya itong intention na ito ay gawain pang loob, gawain pang loob, panggawain pang puso o gawain ng puso. Kaya marapat sa isang alipin ay hindi niya pasukan ang Mashallah. Inshallah mababasa rin natin yan, no? Marapat sa isang alipin na hindi niya pasukan ng mga gawain na nakatago, lalo na ang intensyon na ito, yung sinasabi dito, dahil ito ay gawain ng pangpuso. فَمَنْ كَانَ إِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kanyang sinabi, kaya sino man ang mangimbang bayan para kay Allah at sa kanyang sugo, ang kanyang pangingibang bayan o paglipat ay para kay Allah at sa kanyang sugo. Itong hijrah, naiulat yung hijrah, ito yung nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sila ay galing sa Makkah at lumipat sila sa Madina. Ang tawag doon hijrah. Bakit sila lumipat? Dahil kinakawawa o pinapatay na ng mga tao sa Makkah ang mga Quraysh, ang mga nag-Muslim. At kaya noon, naisipan ng propeta na lumipat na kayo sa Madina. Pinauna niya ng kanyang mga kasamahan at sumunod na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang best friend na si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yan. Sabi, wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. O kaya ay para sa at sino man ang mangibang bayan para sa makamundong pakinabang o kaya ay para sa babaeng mapapangasawa, magkagayon ang kanyang pangingimbang bayan ay para sa kanyang nilayon. Ang kwento na ito ay naiulat nung sila ay naghijra kasi mayroong isang sahaba na kung saan sumama sa paglilipat bayan o ano ba tawag dito? Mangingimbang bayan, lumipat siya ng bayan mula sa Makkah patungo sa Madina. Ang kanyang layunin para doon sa kanyang minamahal, sa kanyang sinisinta, sa kanyang minamahal. At yung tao na yun, patunay dito sa dalil, kung sino man ang layunin niya para sa ibang gawain o ibang layunin, ay makakamit niya. Ay bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala na yun. Ngunit ang gantimpala na yun ay para lang doon sa mundo ibabaw. Hindi niya madadala sa pangkay bilang buhay. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ngunit kung ang intensyon niya ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala at para kay pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katunayan, ang kanyang gantimpala ay mapapakinabangan niya dito sa mundo at lalong-lalo sa kabilang buhay. At lalong-lalo sa kabilang buhay. Kaya, ang bawat intensyon natin, kahit nag-intensyon tayo ng masama, ay makakamit natin ang gawain o ang intensyon natin. Ngunit tanungin natin kung para saan ba ito? Kung para saan ba ito? Kung para saan ba ang intensyon na ito? Dahil alam ba natin, ang gawain, bago ang gawain ng isang alipin, pag dumating na sa araw ng paghukom, kanyang sasabihin, O Allah, ako ay sumama sa hijra ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit wala akong makita na gawain na nasasaksiyan ko, na kung saan pinahirapan, ginawa ko to sa mundong ibabaw. Sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, di ba ginawa mo ito para lang doon sa isang tao na yaon? Doon ipapamukha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kung saan gumawa ng isang bagay ngunit ang kanilang intensyon ay hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong hadith na ito nagpapatunay ang unang kondisyon upang
matanggap ang ating mga gawain, upang maging saksi sa atin sa ating kabutihan sa kabilang buhay, ay yaong ang kondisyon dapat ay maging bukal ito sa kalooban natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Para kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil maliban dito ay labag na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya na ito makikita pa sa kabilang buhay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, فَيُتَقَبَّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ أو كما قال الله سبحانه وتعالى, ay kailanman ang gawain ng isang dalawang alipin na yaon ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay naaayon sa kanya, kung ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kwento na kung saan may yung dalawang anak ni Adam na kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-alay sila ng dalawang tupa. Yung dalawang anak ni Adam alayhis salam ay nag-alay siya ng tupa dahil utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pangalawa ay nag-alay siya dahil wala sa kanya yung intensyon na dahil ito ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't nangyari yung isang anak ni Adam tinanggap ang kanyang gawain, at yung isang anak ni Adam ay hindi tinanggap ang kanyang gawain dahil inayaan niya lang, kumilos siya na walang intensyon. Kumilos siya ayon hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marapat sa atin, mga kapatid ko sa pananampalataya sa Islam, bago natin pasukin yung hadith ni Aisha radhiyallahu anha, ay dapat natin malaman ang tatlong bagay na kung saan kailangan paggagawa tayo ng kabutihan ay meron sa atin ito. Ang una, ang kailangan ang takuna sahiha, ay kailangan ay tama ang ating ginagawa. Ibig sabihin, tama ang ating intensyon. Paano nga ba magiging tama ang intensyon ng isang tao? Siyempre, gagawa siya ng kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, para makita niya ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang, para makapasok siya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, o para naman mahalin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung unang kailangan na maisip ng isang tao bago siya gumawa ng isang gawain, bago niya gawin ang isang gawain. At ang pangalawa, amalun salih, ay kailangan itong magandang gawain na ito ay yakunu masyru'an, ay kailangan ay masyru' o nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito na papasok yung hadith ni Aisha radhiyallahu an. At ang pangatlo nating kailangan gawin pagkatapos na natin maging ikhlas at pagkatapos natin maging mutaba'ah, yung ginawa natin alinsunod sa utos ni Allah, alinsunod sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailangan magduwa tayo palagi. Magduwa tayo palagi. Na sana tanggapin mo ang aming gawain para sa iyo, ya Allah, para mahalin mo kami, alinsunod sa iyong utos at sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ba natin na banggit sa athar ni Ali radhiyallahu an, kanyang sinabi, kunu likabulil amali ashaddu ihtimama minkum bil amali. Alam tasma'u qawlullah azza wa jalla, innama yatakabbalallahu minal muttaqin. Sabi ni Ali radhiyallahu anhu, o kayong mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayong mga tagasunod ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay mapabilang sa mga taong ang kanilang ihtimam, ang kanilang layunin ay matanggap ang kanilang gawain. Ang matanggap ang kanilang gawain. Hindi yung makagawa sila ng isang gawain. Alam natin yung pinagkaibahan nun. Dapat ang isang layunin ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay matanggap ang gawain na ito.
Paano kaya ito tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ano kaya kailangan kong gawin para katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala? Yun yung dapat pagbigyan kahalagahan ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung bagay na gagawin ko to, gagawin ko to. Yung gawa ka lang ng gawain, ngunit sa iyong puso ay hindi mo alam kung tinatanggap ba ito. Tinatanggap ba ito? Kahit konti, at least alam mo na tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nyo ba alam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Ali radiyallahu anhu, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tunay, ang tinatanggap lamang ng mga gawain ay yung mga taong matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan nila ng kahalagahan ang gawain upang matanggap ito. Upang matanggap ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinunod nila ang ikhlas at ang mutaba'ah at nagnanalangin sila dahil inahangad nila na matanggap ang gawain na ito kahit ito ay konti lamang. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na gawain ay yung kukonti lamang ngunit tuloy-tuloy. Ngunit tuloy-tuloy. Kaya kahit konti ang ating gawain, at least alam natin sa ating sarili, ito ay tanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay tanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito ipasok natin o bigyan natin yung sinabi ni Aisha radhiyallahu anhu. Qala an ummil mu'minina Aisha radhiyallahu anhu ay nagulat. Si Aisha ay nagulat kanyang sinabi. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hada may laysa minhu fawarad. Sino man ang magdagdag ng bago sa aming utos, bagong pamamaraan sa aming utos, na hindi kasama sa aming utos, ito ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Makukuha natin sa aral na ito, wag na natin galawin yung screen para hindi ako mawala. Makukuha natin sa aral na ito, itong hadith na ito na sinabi ni Aisha radhiyallahu anhu, lahat ng gawain na kung saan ay hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rad. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Kaya dito mga kapatid, dito mapag-aaralan natin dito sa hadith na ito ni Aisha radhiyallahu anhu, na malaki ito ang pinakamalaking katibayan o pinapangawakan ng mga Muslim o yung mga taong nagsasabi ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yung mga taong nagsasabi ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bakit? Kasi isa sa dahilan kung bakit nagkawatak-watak ngayon ang nasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagkawatak-watak ngayon, nasasaksihan natin ito sa social media. Siguro isa sa atin naguguluhan, bakit iba-iba yung aral, bakit ganito nangyayari sa kamusliman ngayon? Hindi nagkakaunawaan. Bakit? Dahil lumabas sila sa hadith ni Aisha radhiyallahu anhu, sa hadith ng propeta na naiulat ng asawa ng propeta na si Aisha radhiyallahu anhu. Lumabas sila sa hadith na yan. Sila ay lumabas sa hadith na yan. Dito mababasa natin, sino man ang magdagdag ng bago sa aming utos na hindi kasama sa aming utos, ito ay hindi katanggap-tanggap. Ibig sabihin, ang kabaliktaran nito, inshallah, pag-aaralan natin, yung tinatawag nating bid'ah. Yung mga bagay na dinagdag sa reliyong Islam, ngunit hindi naman inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng tao, lahat ng grupo o lahat ng samaan, jamaah, na hindi nila ito ina-apply, makikita mo sila iba't iba na ang kanilang pinagsasamba. Iba't iba na ang pamamaraan ng kanilang pagsasamba. Bakit? Dahil wala itong utos na ito. Hindi nila ito ina-apply. Sila ay ikhlas sa kanilang mga puso. Sila ay ikhlas sa kanilang mga puso. Ngunit ang kanilang paggawa ay hindi kabilang sa utos ni Allah at sa utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng ating mga scholar,
upang matanggap ang ating gawain, kailangan ay hindi magkaiwalay ang dalawa na ito. Ang dalawa na ito, yung pagiging bukal sa atin para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pangalawa, itong hadith na ito, ay kailangan alinsunod sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamalaking rason kung bakit tayo nagkakawatak-watak, dahil hindi nila ina-apply ang hadith na ito. Hindi nila ina-apply ang hadith na ito. At dito, tagapag-ulat ng hadith. Makikilala natin dito ang tagapag-ulat ng hadith. Una, kanyang sinabi, si Omar bin al-Khattab. Si Omar bin Khattab, siya ang ikalawang khalifa, kahalili ng apat na khulafa Rashidin, mga kahaliling matutuwid. Mga kahaliling matutuwid. Pag narinig natin yung khulafa Rashidin, yung apat na imam, yung apat na khulafa o khalifa o mga leader ng Islam. Ang una dito si Abu Bakar. Ang una dito si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Si Abu Bakar ay namuno siya ng 2 years. Namuno siya ng 2 years at doon ay binawian ng buhay, at pagkatapos ng kanyang pamumuno ay pinalitan na siya ni Omar ibn Khattab. Itong nag-ulat ng hadith na ito, ang hadith patungkol sa ikhlas. Si Omar ibn Khattab. Si Omar ibn Khattab ay kilala rin sa kanyang palayaw ay si Abu Hafsa. Namuno siya ng ilang years? Mga 2 years and 6 months. Namuno siya ng 2 years, 10 years at 6 months. Namuno si Omar ibn Khattab ng 10 years at 6 months. Bali, pag pinagsama natin yung pamumuno ni Abu Bakar at pamumuno ni Omar, nabubuo ito ng 12 years. At ang pangatlong khulafa o Rashidin ay si Uthman radhiyallahu anhu. Si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kailangan makilala natin itong apat na itong khulafa o Rashidin. At ang pang-apat ay si Ali bin Abi Talib. Si Uthman namuno siya ng 12 years. Maigit, 12 years maigit. At si Ali bin Abi Talib, pinsan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay namuno siya ng 5 years, ang uling khalifa. Siya ang uling khalifa. Bakit tinawag silang khulafa o Rashidin? Dahil naiulat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niyang mamatay ay may mamumuno sa loob ng 30 years. At itong 30 years na ito, sila yung kinaufikan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay gagabayan, pangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ilalayo sila sa iba't ibang fitna. Sa iba't ibang fitna. Kapag natapos na tong apat na ito, itong 30 years ng pamumuno, 2 years kay Abu Bakar, 12 years kay Omar, 10 years kay Omar, 12 years kay Uthman, at 5 years kay Ali radhiyallahu anhu. Kapag natapos ito ay doon na papasok ang pinakamalaking fitna sa reliyong Islam. Sa reliyong Islam. Si Omar ibn Khattab, na iulat kay Omar ibn Khattab, siya yung kaunang-una ang tinawag na Amirul Mu'minin. Leader ng mga mananampalataya. At isa rin siya sa makakapasok sa paraiso na pinangalanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na isa rin siya sa mga pinangalanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makapasok sa paraiso. At tinawag siya, pinalayawan siya o binansagan siyang Al-Faruq. Yung Al-Faruq ay tagapagbukod sa pagitan ng tama at mali. Tinawag siyang ganun kasi pinagbukod niya yung mga maling katuruan at yung maling pagkatapos ni Propeta Muhammad at ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dahil doon nga, syempre nalilito na ang mga tao. Gumagawa na sila ng iba't ibang pagsamba, at si Omar ibn Khattab kanyang itong pinagbukod. Ito ay wala sa Islam. Ito ay mayroon sa Islam. At umabot ang kanyang hadith na nabanggit dito ay 500 na hadith o 500 na
hadith na naiulat niya patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa panahon ni Umar bin Khattab sa kanyang pamumuno ng 10 taon ay lumawak ang Islam. Nabuksan niya yung Iraq, yung tinatawag nating Iraq, yung Misr, yung Egypt, nabuksan niya, nasakop niya ang Misr, Egypt at yung Palestine. Sa rin yun unang nakasakop sa Palestine. At yung Iran. At ang pumatay kay Umar bin Khattab ay siyang Majusi, yung sumasamba sa apoy. Ang kanyang pangalan ay si Abu Lu'lu'. Si Abu Lu'lu'. Siya yung pumatay kay Umar bin Khattab, radiyallahu anhu. At dito naman sa pangalawang hadith na si Aisha radiyallahu anhu, siya ay anak ni Abu Bakar. Siya ay anak ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Si Abu Bakar ang unang khalifa at best friend ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Aisha radiyallahu anhu ay maagang nagpakasal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiulat sa isang riwaya, sa isang kwento, na si Aisha ay pinagpakasal na ng 6 years old pa lamang siya, nagpakasal na siya. Ngunit nagsama sila nung siya ay dinatnan na ng bisita o sa pagitan ng 10 years old o 9 years old. Dahil ang mga Arabo, sa bansang Arabo, ang mga babae ay maaga silang nagmamature at maaga rin silang dinadalaw ng kanilang mga bisita. Allahu a'lam patungkol dito. At isa rin siya sa mga nakabisa ng Quran, sa buong Quran, sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Aisha radhiyallahu anha, isa sa pinakamaraming naiulat na hadith. At ang hadith pa ng kanyang mga naiulat ay patungkol sa mga gawaing bahay at patungkol sa mga kababaihan. Kaya napakalaki ng tinulong ni Aisha radhiyallahu anha sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito na nga, mayroong 2 kondisyon upang matanggap ang ating gawain o pagsamba. May banggit dito, may 2 kondisyon upang matanggap ang ating gawain at ang ating pagsamba. Mga ulama na nagsasabi, 3 ang kondisyon upang matanggap ang ating mga gawain o pagsamba. Ngunit ang lahat naman ito ay sumasangayon sa 2. Dinagdag lang nila yung isa at ito ang ginawa nilang una. Ano yung isa na yon at ginawa nilang una? Yun yung tinatawag nating al-Islam. Bago matanggap ang iyong gawain, kailangan ikaw ay isang Muslim. Dahil kahit gaano kapag gumawa ng ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala at pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi mo tanggap sa iyong puso na ikaw ay isang Muslim, ikaw ay kabilang sa reliyon na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad ng Islam, ikaw ay hindi tatanggapin ang iyong mga gawain. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. At kung sino man ang hindi niya tinanggap ang Islam, ay tunay ang kanyang mga gawain ay mapapawalang bisa at hindi matatanggap at mapapabilang sa mga nalugi. Ito yung mga kafir. وَمَا مَنَعُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Ano ang pumigil? Bakit hindi tinanggap ang mga gawain ng mga kafir? Dahil sila ay hindi nanampalataya sa pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang Islam at pinadala niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kailangan ang unang kondisyon na sinasabi ng mga ulama ay ang Islam. At ang pangalawa na dito, doon na papasok, syempre lahat tayo Muslim, lahat tayo Islam, papasok na dito yung tinatawag nating mga ikhlas.
Hindi matatanggap ang ating gawain kapag hindi ito ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi sa ikhlas? Ang gawaing pagsamba na gagawin ay marapat na ang intensyon ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay magsasala, ang intensyon mo ay para ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alipin ako ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil gusto ko mahalin ako ni Allah subhanahu wa ta'ala, gusto ko makapasok ako sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kabilang sa ikhlas. At ito ay pagkakaroon ng katapatan ng puso sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng gawain. Ibig sabihin, puso gawaing panloob. Aligid ng mga gawaing may kinalaman ang puso, gawaing puso, na kung kaya't ito'y timbangan ng mga gawaing nakakubli o hindi hayag. Itong intensyon ay gawaing hindi hayag, mga nakakubli o mga nakatago. Kaya wag tayo, at pinakamasamang ginagawa ng isang alipin ay yung inuusga niya ang isang tao na kung saan hindi niya alam ang kanyang intensyon. Hindi niya alam ang kanyang intensyon. Nakita niya ang isang tao nagsala. Tapos sasabihin niya, yan, nagsala yan. Para lang kay ganito. Hindi mo siya alam. Hindi mo siya alam. Ibig sabihin, pinapasok mo yung mga gawain na kung saan ang gawain na ito, gawain ng puso ay si Allah lamang dapat ang nakakaalam. Si Allah lamang ang dapat na nakakaalam. Ibig sabihin, kinukuha mo ang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay napakapanganib sa isang tao. Napakapanganib sa isang tao ang pasukin mo ang intensyon ng isang tao. Dahil ang may gawain lamang dyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. At yung tinatawag natin pangalawang kondisyon, yung mutaba'a, yung pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gawaing pagsamba ay marapat sumang-ayon sa pamamaraan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag hindi ito sanghayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asahan natin ang ating gawain ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ang pagbibigkas ng niya o intensyon sa sala tulad ng ginagawa ng ilan sa kanilang sinasambit ang niya sa sala. Ito ay hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay hindi makatanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marapat sa niya ay isa puso. Sa isa puso. Huwag na natin tong banggitin kasi hindi ito ginawa ng Propeta Muhammad. Sasabihin ng isang alipin, siyempre gusto ko magsigurado. Hindi ka ba sigurado na inintensyon mo na siya sa iyong puso? Hindi ka ba sigurado sa sinusunod mo ang Allah subhanahu wa ta'ala o sinusunod mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaya mo iniiwasan ng gawain na ito kasi hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung pinakamagandang dahilan. Bakit hindi ka nagse-celebrate ng birthday ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi mo ba mahal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong sasabihin natin? Hindi ako nagse-celebrate ng birthday ng Propeta Muhammad dahil hindi siya nag-celebrate sa birthday niya. Big sabihin, mas igit ko pang minamahal ang propeta dahil sinusunod ko siya na hindi siya nagse-celebrate ng birthday ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung pinakamagandang alimbawa sa mutaba o pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah ta'ala, pwede naman natin tong banggitin o pwede nyo rin siyang basahin. Kung may katanungan kayo, inshallah ta'ala, open lang si Ustad, si Akh Nasim, upang magtanong sa akin kung may katanungan kayo. At siyempre, pagkatapos nyon, may gusto lang akong isingit upang mabanggit ko naman ang aking napaghandaan. Pagkatapos natin sabihin ang dalawang kondisyon upang tanggapin ang ating mga gawain, ay kailangan natin malaman ang ating mga babanggitin. Ang kabaliktaran ng mga kondisyon na ito.
ang kabaliktaran ng mga kondisyon na ito. Ang ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ang ikhlas, ang pagdalisay o ang maging bukal sa loob para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kabaliktaran niya ay yung pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-isang alipin ay gumawa ng isang gawain na kung saan nagtatambal siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa niya ang gawain na ito para sa iba, para sa nilikha. Ay ito yung tinatawag nating shirk. Ito yung tinatawag nating shirk. Itong shirk na to ay may topic dito, ay kailangan mabigyan natin to ng panibagong oras. Ngunit magpapaliwanag lang tayo patungkol sa shirk. May tinatawag tayong tatlong shirk. Yung shirkul akbar, asgar, wa khafi. Yung akbar, yun yung makakalabas tayo sa Islam pag nag-shirk, nagtambal tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makakalabas tayo sa Islam. Shirkul asgar ay hindi tayo makakalabas sa Islam, ngunit tayo ay makasalanan. Tayo ay makasalanan. Hindi tayo makakalabas sa Islam. At ang shirkul khafi ay ito yung shirk, pagtatambal na nakatago. Pagtatambal na nakatago. Ano yung nakatago? Ito yung riya. Ito yung riya. Ano yung riya? Hindi yung daga. Yung riya ay yung pakitang tao. Ito yung pakitang tao. Na kung saan gagawin mo ang isang gawain upang masabi na ikaw ay mashallah, saleh, mashallah, napakabait. Ito yung pakitang tao. Ito yung tinatawag na shirkul khafi. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, nahnu natadhakkarul dajjal faqala ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaykum inti minad dajjal. Yung mga sahaba ay nagtitipon-tipon at nagkukwentuhan sila patungkol kay Dajjal. At bigla nagsalita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kayong mga sahaba, gusto nyo ba malaman ano yung mas nakakatakot sa akin kaysa kay Dajjal? Ano yun? Yun yung tinatawag nating shirkul khafi, yung pakitang tao. Mas nakakatakot pa itong gawain na ito kaysa kay Dajjal na sinabi na yung ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi yung Dajjal ay hindi natin maabutan, maliban na lang ang makakaabot kay Dajjal yung mga walang pananampalataya. Walang pananampalataya. Ngayon, hindi natin naabutan ang Dajjal, ngunit ang shirkul khafi ay ginagawa natin bilang isang mananampalataya. Kaya mas nakakatakot ito. Mas nakakatakot ito para kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang magpakitang tao. At sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul asgal arya. At ang pinaka nakakatakot na gawin ng isang mukmin mananampalataya ay yung shirkul asgar o yung pagpapakitang tao. Pagpapakitang tao. Kaya tayo mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan natin ito dahil ito ay sumisira ng pagiging ikhlas natin. Sumisira ng pagiging ikhlas natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpapakitang tao. Dahil tunay bilang isang mahinang alipin o mahinang nilalang, minsan nararanasan natin ito. Ngunit tinuro sa atin ng propeta Muhammad, labanan natin tong intensyon na ito. Lagi nating sabihin natin, astagfirullah, gagawin ko to para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang riya, ito yung nagpapakitang tao ka upang makita ka nila ng mabuting tao. Upang makita ka nila ng mabuting tao. At yung kabaliktaran, at yung katulad nito, yung sum'ah, yung tinatawag nating sum'ah, ay yung nagpaparinig ka. Ako nga nagsadaka ako ng 100 Nagsadaka ako, nagqiyamul layl ako, nagtahajjud ako. Ito ay kasama sa pagpapakitang tao na ginagamit ang ating nagpaparinig ka. Hindi ka nagpapakita bagkus nagpaparinig ka na ikaw ay mabuting tao. Ito ay kasama sa mga riya. Kasama sa mga pagpapakitang tao. Yung nagpaparinig ka na ikaw ay mabuti, ikaw ay nagsala.
At ang mutaba'a la tatahaqqaq illa bi sittati awsaf. Yung pagsunod, itong gawaing pagsamba na marapat lamang ay naaayon sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi magiging tunay o hindi natin to magagawa maliban sa anim na gawain, anim na nabanggit. An yakunal ibada muwafaqan li syariah fi sababiha. Kailangan ang isang gawain pagsamba ay sumasang-ayon sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa batas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa fi sababiha, sa kadahilanan ng pagsamba, sa kadahilanan ng pagsambang ito. Paano nito? Anong kahulugan nito, Ustad? Halimbawa, anong dahilan? Bakit mo siya ginagawa? Yun, tatanong natin, anong dahilan? Bakit mo siya ginagawa? Kailangan ang tanong na ito ay alinsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw? Kailangan alam natin yung dahilan. Halimbawa nito, yung ginagawa ng mga ibang sekta na nagse-celebrate sila ng kaharawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o birthday. Tanungin natin, anong dahilan? Bakit mo yan ginagawa? Pag sinabi nila, dahil mahal ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, ito ba ay sumasangayon sa utos ng Allah at utos ng Propeta? Ito ba ay sumasangayon sa utos ng Allah at utos ng Propeta? At kahit anong pang kasaysayan na kanilang balikan, kahit anong aral ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang buklat, wala tayong makikita na ito ay ginawa ng propeta. Kaya ibig sabihin, ang dahilan nila upang celebrate, igdiwang ang kapanganakan ng propeta ay hindi katanggap-tanggap dahil hindi ito sumangayon sa Sharia, sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa, an yakunal ibadata muwafaqatan li syari'ati fi jinsiha. Kailangan ang ibada ay sumasang-ayon sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang anyo, sa kanyang anyo. Ang halimbawa nito, 'di ba, ang anyo ng isang pagkatay natin ay binigyan niya dapat ang genes na kakatayin nyo, ang anyong ang ayop na kakatayin nyo ay tupa or kambing or baka patungkol sa Idul Adha. Ngayon, kung kumatay ka ng ibang anyo, alimbawa, kumatay ka ng manok, kumatay ka ng kabayo, ito ba ay sumasangayon sa utos ng Sharia? Pag hindi, ibig sabihin ay hindi yan katanggap-tanggap. Kailangan sa pagsamba, kung ano yung anyo na inutos sa atin, yun lang ang gagawin natin. Halimbawa nito, kung tayo ay halimbawa, yun nga, kung tayo magsasala, kung ano yung anyo na nakita natin sa pagsasala, nagsusudyod, nagpapatari, ano ba tawag dito sa sujud, nagpapatari. Ewan ko, nabubulol ako, astagfirullah. Yun nga, pag nagsusudyod tayo, nagruruko, kailangan, kung ano yung nakita natin, paano ito sinagawa, anong anyo, paano ito sinalarawan ng propeta, yun ang gagawin natin. Yun yung gagawin natin. At kung hindi taliwas dito, ay kailangan tanungin natin, yung ginagawa mo, kakaiba yan na, sumasangayon ba yan sa batas ng Islam? Kapag wala siyang naipakitang katibayan na sumasangayon sa batas ng Islam, ay ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, an yakunal ibadata muwafaqatan li syariah fi qadriha. Kailangan ang ibada ay sumasang-ayon sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang limit, sa kanyang limit. Halimbawa, ang limit na ibinigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang duhur ay 4 na rakaah. 4 na rakaah. Ngayon, nagsala ang isang tao, ginawa niya itong 5 rakaah. 5 rakaah. Lumagpas siya sa limit o lumagpas siya sa batas na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala o binigay ng Islam.
Ngayon, tatanungin natin siya, uy kapatid, siyempre may inahon, kapatid, bakit nagsala ka ng 5? Yan ba ay sumasangayon sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam? Pag sinabi niyang oo, kailangan magpakita sa ng katibayan. Kapag wala siyang wala siyang napakitang katibayan na pwedeng gawing 5 yung duhur, yung salatul duhur, ibig sabihin wala siyang napakita ay yung kanyang gawain ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katibayan mula kay Allah at katibayan mula sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw yon yung pang-3. At ang pang-4, an yakuna ibadatan muwafaqatan li syariah, ay kailangan ang ibada ay sumasangayon sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano niya ito ginawa. Kung papaano ito ginawa ng propeta. Fi kayfiyatiha. Ang halimbawa nito, yung pag-aabdas. Kung paano ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ipinabatas ang pag-aabdas kung paano siya isinasagawa, kailangan ganun rin natin sa gagawin. Ngayon, kapag may nakita tayong isang tao, nag-aabdas siya, inuuna niya ang kanyang muka, pangalawa paa, pangatlo kamay, mumog, na kung saan sa lungat kung paano ito isinagawa ng propeta, tatanungin natin ulit siya ng katibayan. May katibayan ka ba dyan? Kasi kung wala kang katibayan dyan, mula sa utos ni Allah at sa utos ng propeta, yang gawain na yan ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, sana malinaw. At ang pang-5, kailangan muwafiq fi zaman. Yung ibada ay sumasangayon sa panahon. Halimbawa yung panahon. Yung Shahrul Ramadan ay kailangan ang isang alipin ay magpasting sa buwan ng Ramadan ng 30 days or 29 days or 30 days. Kailangan magpasting sa buwan ng Ramadan. Ito ay obligado. Ngunit yung isang tao, hindi niya ito ginagawa. Nagpapasting sa buwan ng Rajab o Muharram. Halimbawa, isa sa mga kalendar ng Muslim ng Hijri. Yung Muharram. Doon siya nagpapasting. Ngayon, bakit diyan ka nagpapasting? Tanungin natin, bakit diyan ka nagpapasting? Sumasang-ayon ba yan sa batas ng Islam? Pag sinabi niyang oo, kailangan mo ng katibayan mula sa Quran, mula sa Sunnah. Pag wala kang makitang katibayan, ibig sabihin, yung gawain mo na yan na pagpapasting, pagpapasting sa buwan ng Muharram, ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang panahon na itinakda upang tayo ay magpasting sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan. At ang pang-6, ang yakuna al-ibada muwafaqatan li syari'a fi makaniha. Kailangan ang pagsamba ay sumasangayon sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang lugar. Sa kanyang lugar. Ang halimbawa nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay siya ng isang lugar na kung saan kung gusto niyo mag-hajj, dapat dito lang sa lugar na ito. Dapat dito lang sa lugar na ito. Ito yung Masjidul Haram. Ngayon, may taong nag-hajj. Doon siya nag-hajj sa Divisoria o sa Mall of Asia. Yung bilog doon. At intention niya ay hajj para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon tatanungin natin siya, kapatid, bakit diyan ka nag-hajj? May katibayan ka ba na diyan pwede diyan mag-hajj sa lugar na yan? Na sumasangayon sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pag nagpakita siya, kailangan sumasangayon. Pero pag wala siyang napakita, yung pag-hajj niya sa globo ng MOA ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi yung lugar na kung saan dadaos ang pag-hajj ay doon lamang sa Makkah o doon sa Masjidul Haram. Yun, kailangan itong mga gawain ay alam natin. Kailangan sumasangayon sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kadahilanan, sa kanyang anyo, sa kanyang limit, kung paano ito isinagawa o sa panahon kung kailan ito pinapagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa lugar kung saan ito pinapagawa ni Allah subhanahu wa ta'ala.
itong 6 na ito. Kaya mga kapatid, mga umahaba yung oras, mahigit ilang oras na tayo, wal iyadu billah. At yun na nga, magsasala na rin kami at matutulog na rin kayo. Ito ang pinaka-importante na kailangan nating pag-aralan. Ito yung kasama sa pinaka-importante na malaman ng isang alipin. Ang kailangan, ang gawain ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at alinsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano ito isinagawa ng Propeta Muhammad. Kung itong dalawa na ito ay wala silang mapakitang katibayan mula kay Allah, mula kay Propeta, ay isipin natin itong gawain na ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang Allah ay nagbigay ng gawain sa kanyang nanaisin. Hindi natin siya sasambahin kung ano yung nais natin. Ganito yung pamamaraan ko ng pagsamba. Ganito ang pamamaraan ko para mahalin ako. Hindi ganon. Bagkus tayo ay susunod kung paano ito isinagawa ng propeta. Kasi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Kul in tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." O ayon sa malapit na itong kahulugan, sabihin mo, Muhammad, kung minamahal nila ang Allah, sundan nila ako. Sundan, sabi ng Allah, sundan nila ako. Sundan natin ang propeta, hindi gumawa tayo ng panibagong gawain upang mahalin tayo ng Allah. Hindi ganun. Bagkus sundan natin kung ano yung mga ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil napaaba na hindi natin natalaka yung bid'ah. Wa ilahuna naway may pagkakataon pa upang magsama-sama tayo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustad. So hanggang doon na lang po yung online class natin, no? And then mamaya ay ipopost na namin sa Google Classroom itong recorded video at yung magiging assignment natin, and then ayun. Inaasahan namin na mag-participate yung lahat na mag-submit ang assignment nila. And then yung assignment natin nung last Sabado ay ngayon yung deadline. So sana makapag-submit na kayo, inshallah. And hanggang doon na lamang guys, i-end ko na itong meeting na to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Sana marami kayo natutunan at may sa buhay natin ito at nagkaroon tayo ng tamang pag-unawa sa mga mapag-aaralan natin.